Ang tao, parang nabudol eh. Akala natin mapupunta tayo sa agrikultura. Akala natin public transport. Akala natin dun sa infrastructure. Kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Abay, ba't nauwi dito sa Chacha? Ang katotohanan dyan, dahil sa dami ng bagyo, ay naubos na. Presidente BBM, kung pwede nga lang, lahat ng mga pangako nyo sa mga mahihirap yung 20 pesos na bigas, na ito man din nyo napatupad. Kaya kung pwede lang, bumaba na lang kayo. Yung mga pinangako niya nung eleksyon, hindi naman nung natutupad eh. Sabihin, palawakan ng impounding, palawakan ng kulungan, sementeryo na lang. Yung palawakin nila. Bakit sementeryo? Kasi mamamatay na lang din naman kami sa gutom, hindi lalaban na lang kami. Dahil pinabayaan niya ang taong bayan, iniwan din siya ng mga ito. At pabubuwal siyang parang estatwang walang halaga. Once upon a time, I was president. If you are now the president, you have to unite the country. You do not go there to divide people. Papayag ka bang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes, definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit ganon ang nangyari. It's time to heal. Napakahalaga na ang Vice President at saka ang Pangulo ay nagkakaintindihan, nagkakasundo para nagkakaisa. Yan ay aking papalagan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Naibigay mo na, tapos babawiin mo, medyo mahirap yan, no? Ayon kay Llamas, hindi kailangang bawasan ng pensyon ng mga sundalo dahil may iba pang maaaring pagkunan ng pondo. Incremental increase na ang sweldo ninyo. Pangako ko, dublado. He's really a weak leader. I could not help but shed a tear to try to have to relive the suffering that she went through. Because we have not done enough. If I was the father, then you rape my daughter and you kill me. Would you think I will wait? Would you think my anger can wait? Justice? Of course not. Oh. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ganyan. My God, I hate drugs. Hindi naman kami nakakarang sa ICC. Nagpatak si dating Pangulong Rodrigo Duterte na paparinig niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. They do not have the jurisdiction over. Kaya pag pumunta nila ako, arresto nila ako dito, magkabarila talaga yan. Para uubusin ko yung mga yan. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I want alone. You know, we just had an election. Guys, Leo, let's stop it. There's even a threat of impeachment against the Vice President. Ito daw po ay pamumulitika. I don't know where all of that come from. This is a budget hearing. On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere. Extermination was never one of them. I never said that. I said I'm declaring war. So war is what? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano. Hindi ako nakikipag- Kayong mga durugista, dahil papatayin ko talaga kayo. Hindi raw magdedeklara ng drug war ang bagong hepe ng Philippine National Police. Kaya ako talaga sabi ko, do not destroy me because I will kill you. Do not destroy my country and do not destroy
youth. Diba? we value the preservation of life, and that hindi po natin kailangan na pagtatakutin ang mga kriminal. Your concern is human rights. Mine is human lives. My campaign against drugs will not stop until the last pusher and the last drug lord are... Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang. Inang damo kalit, sinainit ng ulo.